Hello mga miss, so yun, dahil may mga naghahanap na nga ng chocolate flavor and cookies and cream flavor na ice candy ay tara, samahan niyo akong gumawa ngayon ng ice candy. So ito nga, dito nga sa nilulutuan ko ng base mixture ay naglagay na nga ako ng 3.25 liters of water at nagtimbang na nga ako ng 200 grams ng cassava starch. Bago ko nga buhayin mga mi yung apoy ay nilagay ko na nga muna yung cassava starch dito sa ating paglulutuan at naglagay na nga rin pala ako dito ng asukal. So bali ngayon nga mga mi ay binago ko yung process ko ng paglalagay ko ng asukal. Sa halip na kasabay sila ng gatas, ayan, dito ko na nga siya sinabay sa pagluluto ko ng base mixture. Wash nga pala na sugar yung gamit ko dito kaya naging ganyan yung kulay ng ating base mixture. At kapag ganun na nga ay pwede nyo na siyang hanguin. Kaya naman ito nga at hinango ko na nga yung aking niluto at sinalin ko na nga dito sa aking mixing bowl. After ko nga may salin itong base mixture, ay sinala ko na nga ulit itong kaserola at nagluto na nga ulit ako ng pangalawang base mixture, bali second batch, kasi dalawang flavor yung aking gagawin. Napakadali lang ng procedure na to mga mi, kaya kung nagbabala kayong mag-ice candy business, ayan, pwede nyo tong gawin. At ito nga, dahil luto na nga rin yung second batch ng ating base mixture, ay isinalin ko na nga rin. So, bali mga mi, ang nilagay ko nga measurement ng sugar dito ay 1.5 cup. At kahit nga mainit pa yung ating base mixture, ay tinimplahan ko na nga ito ng mga gatas. Yes, mga mi, ayan, pwede nyo siyang timplahan kahit mainit pa yung ating base mixture. May nagtatanong nga din sa akin, hindi po ba kayo napapanisan? So far, hindi pa naman po ako napapanisan. Ang kagandahan kasi kapag gantong mainit pa yung base mixture natin na tinimplahan na natin ng mga ingredients, ay madali siyang haluin. Based kasi sa experience ko, kapag malamig na yung base mixture natin tinimplahan ng mga gatas, ay medyo mahirap na siyang haluin at minsan nga ay may mga lumps na. So, bali sa ingredients naman natin gatas mga mi, ayan, naglagay nga ako ng 1 kilogram na durin, tapos 1 can na evaporated milk at 1 pack na all-purpose cream. Any brand naman ng all-purpose cream at gatas ay pwede nyong gamitin. Saan sa tingin nyo ay masarap na para sa inyo at makakamura kayo. So after ko nga maglagay ng gatas ay hinalo ko nga muna tong maigi kasi kapag nilagay ko na lalo na yung sa cookies and cream ay medyo mahirap tong haluin. Ko nga lang napansin na hindi ko pala na-video yung pag-process ko ng paglalagay ng ingredients dito sa cookies and cream. So bali naglagay lang ako dyan ng 7 pack na Oreo. Dinurog ko nga lang yun at naglagay nga rin ako ng 45 ml na hot water na tinimplahan ng 1 teaspoon na kape. Yes mga mi, naglalagay ako ng kape dito sa aking cookies and cream para kasi sa akin mas nakaka-enhance siya ng lasa. Dito naman nga sa chocolate flavor ko ay nagtaka lang ako na 90 grams na cacao powder. So bali ang gamit ko nga pala dito mga mi ay Bensdorp. At kung gagawa naman kayo, eh pwede naman kayong gumamit ng ibang brand. So, doon nga sa 90 grams na cacao powder ay nag-add lang ako ng 240 ml na hot water para nga ma-dissolve ito before ko ilagay dito sa ating base mixture. Nalo ko nga lang yan hanggang sa magpantay na yung kulay dito sa ating chocolate flavor na ice candy. Same nga lang din sa cookies and cream na flavor yan. Hinalo ko lang hanggang sa mag-well combine. At dahil mainit pa nga yung ating mixture, ay pinalamig ko nga muna yan before ko balutin. Hindi naman totally malamig, kumbaga warm na yung mixture before ko siya binalot. Same pa rin, ang measurement ng ating mixture per plastic ay 1/3 cup at ang total na nabalot ko nga lahat-lahat ay nasa 142 pieces. Bali 69 pieces dun sa ating cookies and cream and 73 pieces naman doon sa aking chocolate flavor na ice candy. So ayan mga mi, hanggang dito na lang po muna muli. Kung may katanungan kayo, comment down below. Bye!